buhay. Lumipat naman tayo sa gusali ng Gaffer Merchant Union habang mayroon tayong mapapansin na mabilis na paggalaw ng isang upuan sa silid kasabay ng pagsasabi ng isang tao na hindi niya na ito nakakaya. Ang taong ito ay ang executive ng Gaffer Merchant Union na si Rakan na nadidismayang nagsasabi sa trabaho niya na walang katapusan at kung ito ay kanyang alam ay hindi siya dito pumasok. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita ay mayroong bigla na lang kumatok sa pintuan ng kanyang silid. Kasunod nito ay ang pagbukas ng tao papasok at ito ay walang iba kundi ang kinatawan ng Gaffer Merchant Union na si Abiz. Dahil sa kanyang pagdating ay napatayo si Rakan sa tuwa sabay sabi na ito ay mabuti dahil tutulungan siya nito sa kanyang mga gawain, ngunit sa hindi inaasahang tagpo ay mayroong isang misteryosong lalaki ang kasama ni Abiz ang nagsalita na matagal silang hindi nagkita ni Rakan. Dagdag pa nito habang ito ay patuloy na humahakbang papunta sa loob ng opisina na mayroon siyang narinig na bagay na napaka-interesado. Ang biglang pagdating nito ay labis na ikinagulat ni Rakan kung saan napanganga siya ng husto. Pagkatapos nito ay ang panghihina ng kanyang mga paa kaya siya ay muling napaupo at dito natanong ng misteryosong lalaki kung ang pangalan ba nito ay El. Samantala pumunta naman tayo ngayon sa ating bida na si El na nagpapalabas ng nakakatuwang mukha habang nagsasabi na ito'y hindi niya alam. Siya ay nakahiga sa isang sofa at napapaligiran ni Miner, Kiri at Ralph. Dito ay natanong siya ni Miner kung tunay nga bang wala siyang may natatandaan habang nagsaad naman si Ralph kung ito ba ay totoo at huwag sila nitong lukohin. Wika pa ni Miner na ginamit ni El ang isang misteryosong kapangyarihan para sila ay sagipin, subalit napaturo lang si El sa kanyang sarili at nagtatakang natanong kung nakagamit nga ba talaga siya ng misteryosong kapangyarihan. Samantala nagsaad si Kiri na nagsabi rin si Jack ng parehong bagay kaya marahil ito ay isang nakatagong kapangyarihan sa loob ni El gaya ng mayroon si Dibo. Sa tabi ay bigla na lang namula ang mga pisngi ni Miner at nahihiyang natanong kung tunay nga ba nitong hindi maalala ang mga pangyayari, na sinagot ni El na para bang mayroon siyang naaalala kaya nagsabi siya ng, "Oh, yun." Subalit bigla niya na lang itong binawi at umiwas ng tingin na nagsaad na wala siyang may naaalala kaya pag-alit siyang pinagsabihan ni Miner na kung ganoon ay huwag siyang kumilos na para bang alam niya ang nangyari. Ipinaliwanag ni El na ito ay dahil naramdaman niya na parang mayroon siyang bagay na maaalala. Dahil sa sagot nito ay nagalit ng husto si Miner at nagsabi na huwag siya nitong lituhin at natanong kung sinasadya ba siya nitong inisin kaya sinubukan siyang pigilan ni Kiri. Samantala si El ay napaisip lang na wala siyang may maalala maliban na lang sa isang bagay. Ito ay dahil naramdaman niyang nagkatagpo sila ng isang tao. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon ni Miner at El dahil sa pagsasalita ni Ralph na kailangan ni El malaman ang mga bagay maliban sa kanilang mga sinabi. Kaya may tuwang nagsimulang magkwento si Ralph na ito'y nangyari sa kalagitnaan ng gabi. Habang si El ay natutulog sa loob ng bahay, pinaniwalaan nilang mas makakabuti na silang lahat ay manatili doon para siya ay protektahan. Ngunit nagising si Ralph dahil sa hindi komportableng higaan, at doon ay nakita niya ang pangyayari na siyang kanyang ikinabigla. Ang nasilayan niya ay si Miner na inilalapit ang mukha papalapit sa ating bida na si El na natutulog, kung saan labis ang pagkagulat ni Miner nung makita niya si Ralph na biglang sumulpot sa kanyang likuran. Pabalik sa kasalukuyan sa kalagitnaan ng pagsasalita ni Ralph patungkol dito ay bigla na lang siyang nahinto dahil sa isang napakalakas na pagsuntok sa kanyang panga na siyang naging dahilan kung bakit siya nahinto at nakagat ang kanyang dila. Ito ay galing kay Miner na bigla na lang nag-iba ang ekspresyon at nagsaad na ito ay kanila nang itigil at dahil kakagising lang ni El ay dapat ito munang kumain, na nagtataka namang pinasang-ayunan ng ating bida. Makalipas ng ilang minuto ay lumipat tayo kay Dibo na nagtataka at nagtatanong kung saan. Samantala habang sila ay patuloy na kumakain, nagsaad si El na sila ay pupunta sa lugar na tinatawag na Aryan. Kaya may tuwa itong sinagot ni Dibo habang inunguya ang kanyang pagkain na hindi siya makapaniwala na nakagawa ang ating bida ng plano kahit siya ay walang malay. Ngunit nang kanyang maunawaan ang kanilang pupuntahan ay biglang nahinto si Dibo. Kasunod nito ay ang pagtatanong niya kung ang tinutukoy ba nitong lugar ay ang kaharian sa disyerto ng Nihal, na pinasang-ayunan ni El sa pagsasabi na ito nga ay ang kanyang tinutukoy. Ngunit malakas na ipinaliwanag ni Ralph ang kanyang kaalaman patungkol dito dahil ang mga halimaw doon ay napakadelikado. Kasunod nito ay ang pagsasabi niya na hindi ito maaari at kanyang baguhin ang plano dahil hindi siya makakasama,
Nang bigla na lang mayroong kumatok sa pintuan ng kanilang tinutuluyan sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap. Dali-dali naman itong binuksan ng babaeng kapatid ni Debo na si Kyrie at natanong kung sino ang nandoon. Nang mabuksan niya ang pintuan ay bumungad sa kanyang harapan ang matatangkad na anino na siyang umagaw sa atensyon ng mga adventurer sa loob ng gusali. Makalipas ng ilang sandali ay makikita natin ang pagpasok ng isang lalaki na mayroong pormal na kasuutan na walang paligoy-ligoy na nagtanong sa mga nagugulat na adventurers kung sila ba ang party ni Elle. Hindi kilala kung sino itong misteryosong lalaki, natanong ni Debo kung sino siya. Samantala bigla na lang nag-iba ang mukha ni Ralph dahil kanyang nakikilala itong lalaki, kasabay noon ay ang pagtatanong niya kung siya ba mismo itong lalaki na nagtaguyod ng panibagong merchant union para mabilang sa 10 pinakamahusay na merchant union at ang taong nasa tuktok ng Gaffer Merchant Union. Naagaw naman ang atensyon ni Minor at ni Kyrie papunta kay Ralph, samantala nagtatakang natanong ni Debo kung kilala ba ni Ralph itong lalaki kaya napahampas ng napakalakas ng kanyang kamay si Ralph sa lamesa at pinagsabihan si Debo na manahimik at intindihin ito ang kanyang sinasabi. Ito ay dahil ang matandang lalaking ito ay walang iba kundi ang tunay na nagmamay-ari ng Gaffer Merchant Union na si Gaffer mismo. Makalipas ng ilang sandali ay ang pag-upo ni Gaffer sa lamesa. Kasunod nito ay ang pagsasabi niya habang kaharap ang ating bida na marahil siya ay ang tinutukoy na si Elle at maraming bagay siyang narinig patungkol sa kanya. Dagdag pa nito habang kaharap ang buong party ng mga adventurer sa lamesa na siya ay hindi na magsasayang ng oras at magiging direkta. Kasunod noon ay ang pagpapakiusap niya na sila ay tumungo sa kaharian ng Orient. Dahil sa sinabi nitong matandang lalaki ay natuon ang atensyon ni Debo papunta sa kanilang boss sa pag-aakala na ito rin ang sinabi ng ating bida bago dumating itong lalaki, bagamat napangiti lang si Elle sa isinaad ng may-ari ng Gaffer Merchant Union, ito ay dahil alam niya ang rason kung bakit ang kanilang Merchant Union ay mabilis lumaki sa kabila ng pagiging bago pa lamang. At ang rason tungkol dito ay dahil sa kanilang sponsor. Ang Gaffer Merchant Union ay inisponsoran ng kaharian ng Orient, at salamat doon ay nagawa nilang umakyat sa kanilang estado at kinatatayuan ngayon. Ang rason kung bakit si Gaffer ay hindi pa nagpapakita hanggang ngayon ay dahil pabalik-balik siya sa pagitan ng lungsod ng Leith at ng kaharian ng Orient, at ang Gaffer at ang Orient ay nasa parehong sitwasyon kaya nang sila ay nanghingi ng pabor galing sa kanya ay hindi niya ito matanggihan. At ang pabor na ito ay ang pagkuha sa trono. Sa paparating na laban para sa pagmamana ng trono, panahon na para tumulong at makialam si Gaffer. Pabalik sa kasalukuyan ay nagsaad itong matanda na narinig niya na ang ating bida ay napakahusay at talentado, dagdag pa niya na ang preparasyon nila ay kumpleto na. Ngunit habang hindi pa siya tapos sa kanyang sinasabi ay walang pag-aalinlangan siyang sinagot ni Elle na hindi siya pumapayag. Kasunod nito ay ang pagdadahilan niya na ayaw niyang pumunta sa isang lugar na napakadelikado. Dahil sa kanyang sinabi ay napaisip si Debo kung ano ang sinasabi nito dahil kani-kanina lamang ay nagsaad ito na dito sila patungo. Sa pagtanggi ni Elle ay naiinis siyang pinagsabihan ni Rakan na ang pagtanggi ay wala sa opsyon. Ito ay dahil ang utos na ito ay direkta galing mismo sa may-ari ng kanilang Merchant Union. Dagdag pa niya na dapat pa nga niya ituring itong isang karangalan kaya siya ay magmadaling maghanda. Subalit sinagot siya ni Elle na kung ano ang pinagsasabi nitong karangalan at bakit hindi na lang siya magboluntaryo para sa misyon, dagdag pa niya na ang panganib ay napakataas para mabayaran ito ng karangalan. Napakagat naman si Rakan ng kanyang ngipin sa galit at napapiga ng kanyang kamao, subalit kaagad na inangat ni Gaffer ang kanyang kamay para siya ay patahanin sabay-sabi sa ating bida na mahusay nga ito sa negosasyon gaya ng sabi-sabi. Kasunod noon ay ang pag-angat niya ng kanyang 5 daliri sabay sabi na mayroon siyang 5 beses, ito ay 5 beses na pagkakataon para patunayan ang kanyang sarili. Wika pa niya na kung magagawa nilang matapos ang 5 gate na kanyang ililista, hanggat sa kanyang makakaya ay bibigyan niya ito ng kahit anong gantimpala na kanyang gusto para sa misyong ito. Tanong niya kay Elle kung nakuha ba nito ang interes niya ngayon. Dagdag pa nito habang nakatitig ng mabuti kay Elle na sinusumpa niya sa kanyang pangalan na tutuparin niya itong pangako. Dahil sa mga isinaad ni Gaffer ay napangiti naman si Elle at nagsabi na siya ay tunay ngang isang tao na may mataas na estado at katayuan. Ito'y sinagot lang ni Gaffer na tatanggapin niya ito bilang isang papuri. Si Ralph na narinig itong kanilang pag-uusap ay bigla na lang nag-iba ang mga mata sa pagiging pera at may tuwang nagsabi na mabuti ang ginawa ng kanilang boss. Samantala si Debo na nakita itong reaksyon ni Ralph ay nagsabi na siya ay nakakadiri. Pabalik kay Elle ay natanong niya kung ano ang schedule nitong misyon,
Na may tuwang sinagot ni Gaffer na masaya siyang mabilis itong nakakaunawa, sabay sabi na wala silang dahilan para mag-aksaya pa ng oras kaya sila ay umalis na ngayon. Lumipat naman bigla ang eksena habang mayroon tayong makikitang malalakas na alon, at dito sa daungan ay mapapansin natin ang paglalakad ng grupo nila ni Elle papunta sa isang barko para sa pagpapatuloy ng kanilang bago at napakadelikadong misyon.